Hi everyone, good day. For today's video ating bibigyan ng paliwanag ang mga katangian ng mga tao o batang may autism. Alam nyo ba na ang mga batang may autism ay may kakaibang paraan o pag-experience at pag-intindi sa kanilang mundo? Heto ang paliwanag sa ilan ng mga bagay na naiiba sa kanila at hindi common sa atin. Number 1, they saw things clearer. Ang mga taong may autism ay madalas na napapansin ang mga bagay na hindi natin napapansin. Halimbawa, maaaring mapansin nila ang mga pattern sa sahig o ang mga detalye ng mga dahon sa puno o ang mga konting pagbabago sa paligid nila. Sa kanila, ang mga detalyeng ito ay mas malinaw at mas mahalaga. Kaya minsan, habang tayo ay busy sa kabuuan ng ating ginagawa o sitwasyon, sila naman ay focus sa maliliit na detalye na nagbibigay ng kakaibang pananaw para sa kanila. Next is they feel things differently. Iba ang paraan ng kanilang pagdama. May mga bagay na pwedeng mas sensitibo sila gaya ng paghawak o pressure o kahit sa emotion. Halimbawa, ang pagyakap na para sa atin ay komportable, para sa iba pala or sa kanila ay maaaring sobrang intense o overwhelming. You need a hug. Can you let go now? You feel better? No. Minsan, mas mabilis din nilang nararamdaman ang pagbabago sa emosyon nila sa paligid nila. Kaya minsan, tila nagiging sensitive sila sa energy ng ibang tao. Number 3, they hear louder things. Ang tunog na normal lang para sa atin ay maaaring sobrang lakas o nakakagulat sa kanila. Maaaring halimbawa ang simpleng tunog ng electric fan o ang ingay ng crowd ay maaaring magdulot ng discomfort sa kanila. Dahil dito, kailangan nating intindihin kung bakit minsan gusto nilang umiwas sa may ingay na lugar o maglagay ng headphones para protektahan ang kanilang pandinig. Number 4, they smell things more intense. Ang pang-amoy nila ay maaaring mas malakas kaysa karamihan. Ang simpleng amoy ng pagkain o perfume na okay lang sa atin ay maaaring masyadong matapang o distracting para sa kanila. Kaya't importante rin na maintindihan na minsan ay maiiwasan nila ang ilang bagay dahil sa kanilang heightened sense of smell, gaya ng mga pagkain, no? Lastly, they try different things. Ang paraan nila ng pag-aaral, paglalaro o paggawa ng mga bagay ay madalas na iba kaysa sa nakasanayan. Hindi ito mali, pero ito ay unique. Halimbawa, maaaring hindi sila sumunod sa tradisyonal na paraan ng paglalaro pero makakaisip sila ng bagong paraan na masaya o mas angkop sa kanila. Sa pagiging curious sila, nakakahanap sila ng mga solusyon o idea na hindi natin agad naiisip. Ang mga katangiang ito ay hindi dapat tignan bilang kahinaan. Ito ay bahagi ng uniqueness nila na nagbibigay ng kulay sa ating mundo. Kailangan lang natin silang intindihin at suportahan. Ang mundo nila ay puno ng detalye, emosyon at perspective na minsan ay hindi natin napapansin. Let's embrace their differences and celebrate the diversity they bring into our lives. Sa pamamagitan ng mas malawak na kaalaman, mas mabibigyan natin sila ng pagkakataong mag-thrive sa kanilang sariling paraan. Hanggang dito na lamang ang ating video. Maraming salamat sa panonood. Thank you for watching.